sa inyo ngayon, salita ng Panginoon, iiral habang panahon. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umuwi si Jesus sa kaniyang bayan at nagturo sa kanilang sinagoga. Nagtaka ang mga nakarinig sa kaniya. Sabi nila, "Saan kumuha ng karunungan ang taong ito? Paano siya nakagagawa ng kababalaghan? Hindi ba ito ang anak ng karpintero? Hindi ba si Maria ang kaniyang ina? At sina Santiago, Jose, Simon at Judas ang kaniyang mga kapatid na lalaki? At dito nakatira ang kaniyang mga kapatid na babae, hindi ba? Saan niya natutunan ang lahat ng ito? At ayaw nilang kilalanin siya. Kaya't sinabi ni Jesus sa kanila, ang propeta'y iginagalang kahit saan, liban sa kaniyang sariling bayan at sa kaniyang sariling sambahayan. At dahil sa hindi nila pagsampalataya, hindi siya gumaroon ng maraming kababalaghan. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Maupo muna po ang lahat. Magandang gabi po sa lahat. Ngayon po'y matatapos na ang maghapon. Siguro sa huling pagkakataon, atin pong purihin at dakilain ang ating pong Jesus Nazareno. Kadalasan po, ito yung totoo. Hindi natin kayang kontrolin ang sinasabi ng ibang tao sa atin. Tama, no? Minsan, pag nagpakulay ka ng buhok, ang sasabihin, ba't ganyan ang kulay ng buhok mo? Oh, imbis sasabihin, ang ganda naman, bagay sa'yo. Sasabihin pa, bakit hindi kulay blue o kulay red? Maraming tao sa paligid natin ang palaging may kuro-kuro at palagay tungkol sa atin. At hindi natin yung kayang mapigil. Ano lang ang ating kayang pigilin? Ang atin lamang kayang pigilin ay kung paano tayo tumugon sa sinasabi nila. May nabasa nga ako na isang English maxim. Sabi daw noon, people can only defend you kapag mayroon silang pakinabang sa iyo. Kakampihan ka lang ng tao kapag meron siyang mapapakinabang sa iyo. Pag wala na, hindi ka nila kayang kampihan. Sa atin pong ebanghelyo, ito yung pagkakataon sana na makita nila at maranasan ang kapangyarihang dala ni Jesus sa kanilang bayan. Pero mismo ang kaniyang mga kasambahay, mismo ang kaniyang kababayan ay hindi naniwala sa kaniya. Nakalulungkot isipin na ginamit pa ng mga taong galit sa kaniya ang kaniyang family background upang i-question
ang kaniyang kapangyarihan. Hindi ba't iyan ay anak ng karpintero? Hindi ba't mga kapatid niyan ay sila? Ibig sabihin pala, talagang ang mga tao, para maging valid yung kanilang sinasabi sa'yo, gagamitin ang family background mo. Para sirain ka, gagamitin ang family background mo. And they fail to see the presence of God. Dahil sa galit at inggit na nakita nila kay Jesus, dahil napakatalino nito, hindi nila alam kung saan galing ang kaniyang karunungan, ginamit nila ang kahinaang kaniyang pinagmulan. Sounds familiar, hindi po ba? Hindi ba't pag tayo'y nagtatagumpay, hindi ba't pag marami sa atin ang medyo nakalalampas sa normal na estado ng buhay, mayroon tayong mga kamag-anak at kaibigan na pipilit hihilahin ka pababa dahil wala kang karapatang magtagumpay. Sa karanasan ni Jesus, kaniyang ipinakita na sino mang taong walang pananampalataya, kahit kailan hindi makatatanggap ng anumang himala mula sa Diyos. Ang kulang sa kanila ay ang paniniwala. Ang kulang sa kanila ay pananampalataya. Lagi po nating gamitin ang mga bagay na mabuti kesa sa bagay na nakikita nating masama. Mas maganda pong maging masaya tayo sa tagumpay ng iba. Mas maganda pong magdiwang tayo sa nararating ng iba kesa doon sa bagay na obviously kaya ka nagagalit dahil hindi mo narating ang narating nila. To make our playing grounds fair, para tayo ay pantay-pantay, binibigyan tayo ng Diyos ng kanya-kaniyang paraan para gamitin sa ating pagtatagumpay, kasama ang paghawak at pagkapit sa kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Bakit ka hindi nagtatagumpay? Simple lang po. Kung ang lahat ng asong kumakahol sa karsada ay iyong babatuhin, hindi ka makararating sa pupuntahan mo. Mauubos ang energy mo sa kakabato sa mga kumakahol na aso. Ano pong ibig sabihin nun? Kung ang lahat ng kumakahol sa buhay mo ay pinapansin mo, hindi ka magtatagumpay. Mauubos ang oras mo kakapatol sa mga taong inggitero. Mapapagod ka, mawawala ang focus mo sa gusto mong tagumpay. Kaya ang tamang paghihiganti sa mga taong naiinggit ay maging matagumpay ka na kasama ang Diyos sa iyong paglalakbay. Kaya hindi gumawa ng maraming himala si Jesus sa kaniyang bayan dahil kulang sila ng pananampalataya. Hindi po natin pwedeng pilitin ang Diyos na gumawa ng himala sa atin kung tayo mismo ay walang pananampalataya. We cannot compel God. Hindi natin pwedeng utusan ng Diyos na maghimala sa atin kung tayo walang pananampalataya sa Kanya. We cannot compel our Jesus Nazareno
na maghimala ka sa akin kung sa Kanya ay wala kang pananampalataya, kung sa Kanya ay wala kang kakayahang bitbitin ang sarili mong krus at iharap sa Kanya. Ito ang katotohanan ng himala ng Diyos. Pananampalataya, paniniwala, bago ang himala. Sana po, sa pagtulog natin ngayong gabi, bibitawan natin ang bato na hiyahagis natin sa aso. Bagkus, titingin tayo sa tagumpay na kasama ng Diyos hanggang sa dulo, hanggang sa kalangitan. Matulog po kayo ng mahimbing dahil hindi natin kayang kontrolin ang mga taong mapanira, bagkus ipagdasal na sana'y makita rin nila ang kabutihan ng Diyos sa lahat. Pagpalain tayo ng poong may kapal.